Sakto morning, mga kasakto, update tayo sa ating natsubari cabbage na tapos ng inharvest exactly kahapon 28. So ilan days, mga exactly 90 days from seeds na natapos na ma-harvest yung ating cabbage. Pero actually may mga tira-tira pa, pero sa kwan, no, bilang pa yan, pero hindi na talaga accurate yung kanyang. Doon marami pa doon, pero konti na lang. Matatawag na natin yung sa amin dito, yung termino is pang last bulan na lang yung harvestin natin yan. So in the previous mga shorts video lang natin siya dinaraan kasi super busy talaga sa ating area. Tayo pa yung nag-rebag, nag-sacking, packing, tapos dala doon sa market, bininta doon. So actually maganda yung presyuhan sa amin dito ngayon, kaso lang sad to say malungkot pa rin yung management ng sistema sa farmers namin dito, kasi magandang presyuhan pero yung middleman is yun lang na may pera. Bakit? Kasi yung system namin dito 25% basta tanim mo repolyo, 25% yung kuha ni buyer. So sad to say, pangit isipin na yung makukuha natin is every 1,000 kilo is 800 plus na lang yung clean up mo. So makukuha mo yan is 800 every 1 tons. So dito nakakuha ito ng almost 2 tonelada lang dito at saka doon kabilang area ko. Yan. So, sa presyuhan okay, may natira pa naman, pero for the reason na yung sistema is mali, talagang mali talaga. So wala kang magawa sa farmers, talagang mag sugal ka sa ganitong larangan ng sistema sa farming. Sa amin dito is yung medisina at saka pataba, matamaan ka talaga. Second is yung labor cost. Pero sa akin, unlike doon sa mga taas na yon, sa mga bundok na yon, yung mga na-landslide doon sa area na yan, may mga tanim pa yan. So grabe yung expenses dyan, pero ma-discount mo yung gastos kasi yung abono at saka insecticide doon is mura. So unlike dito sa baba, mataas yung gasto ng medisina at saka fertilizer. Makasave ka doon sa labor cost kasi malapit na yun sa daan. Diyan, daan na yan sa baba, daanan na yan o kalsada. So sa dito sa pagtatanim sa aming area, nakamove on na tayo doon sa palay, kasi yung palay na yan at sa dito naman kina-convert namin to. Better naman kaysa palay. Yung palay ngayon, yung kiluhan is dito sa amin is maganda na lang yung 12 to 11 pesos yung kilo after ani. Unlike yung sa cabbage dito sa repolyo is ngayon magandang presyohan is nasa 90 to 100 yung kilo. So 25% yan. So okay naman. Pero sa ibang area hindi ito ginagawa ng sistema ito. Bakit? Nakasanayan na kasi. Yun ang sagot nila. Nagtatanong yung tao, bakit ganyan? Kasi ang sagot lang, nakasanayan na. So pwede naman sana itong baguhin kung pwede lang sana. Yun ang aming pinakahinaing dito sa aming area. Yung 25% na bawas kita ng farmers, mabili na ngayon, makabili na tayo ng maraming bigas nun. 25% napakabigat sa aming magtatanim. 25% every 1 tons, nakalinis ka lang ng 800 plus kilos. So napakasakit, sad to say, sad reality, but it's true. Masakit tanggapin pero
napaka hirap sa aming magtatanim. Yung middleman dito is yun lang ang yung management talagang walang wala sa aming area. Walang sa repulyo na lang naman, sa ibang tanim hindi. Sa repulyo lang sila ganon 25%. So yan lang muna konting update dito sa sing area, Canlaon City, Negros Oriental. Kasing liwanag ni Vulcan Canlaon yung ating harvest ngayon. Pero sana naman yung sistema hindi matuwid, sana ayusin na ng gobyerno. Salamat, Insakto TV.